Magandang umaga po sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon. Muli, magkakasama muli tayo sa panambang ito sa ating pong mga tahanan. At tayo po nagkikita-kita sa pamamagitan ng live streaming na ito. At tutuloy po natin ang ating pong series about being prepared o preparado. Handa ka na ba, kapatid? Handa na. Okay. Ang ating pong tutuloy ay sa sulat po ni Pedro, sa unang Pedro 2:11 hanggang 17. At ating yung pinamagataan, be a good example. Tayo daw po, as a Christian, ay mamuhay tayo ng nagpapakita ng isang magandang halimbawa sa ating pong pamilya. Tayo po ay dalangin. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat dahil isang pagkakataon muli na mapakinggan ang iyong salita. Samahan niyo po muli kami, tawarin sa aming mga kasalanan. At nawa sa mga salita mong mababanggit ngayon, aming marinig ngayon, ay ito po ay aming pong malaman at ma-apply sa aming pamumuhay dito sa mundong ito. Sa iyo po ang kapurihan at pasalamat. Ito po ang aming dinadalangin sa tayong Panginoon Jesus. Amen. Amen. Be good example. Kadalasan mahirap ipabatid sa ating mundong kinagagalawan ang dapat na ginagawa natin bilang anak ng Diyos. Ang hirap ipakita na ito yung normal na dapat ginagawa natin, pero sa kanilang paningin ay hinahanapan tayo ng mga kamalian. No? We are sometimes judged according to our belief. So it's hard to live out the Christian life in a society that doesn't always sympathize and understand our belief. Napakahirap po pakita sa kanila, ito yung ating pong paniniwala, ito yung ating pong sinusundan, ito tayo. At hindi tayo palagi nakikisa sa mga kagustuhan ng sanlibutan. That is why, ito rin po yung dilema, ito rin po yung pinagdaraanan ng mga sinulatan ni Pedro sa kanya pong sulat, na ang mga Kristiyano sa time na yon ay parang microscope, no? Tinitingnan, isa-isa, tinitingnan ang mga bawat galaw. At kung may magawang mali, dito na nakahantong ang mga pag-alipusta sa bawat isa po sa kanila. Kaya ito po ang sulat ni Pedro, at gandi po sa ating paghanda. Ano yung dapat natin dapat gawin natin para maging good example po tayo sa ating paminan, sa ating pamilya, ay ito po yung mga bagay na dapat natin tandaan. How do we become good example to our society? Number one po, living the Christian life is straightforward. No, tandaan daw natin, ang pamumuhay, kung gusto natin maging kasunod na ating Panginoon, ay dapat may focus po tayo. Go straight forward. No? Sabi po sa Hebreo 12, na tayo po ay may lakbayin, na dapat ang tinitingnan lamang natin ay ating Panginoong Kristo, at hindi tayo lumilingon sa kanan o sa kaliwa. Ang ating pong lakbayin ay dapat patuloy na papunta doon sa ilaw, patuloy na ginagawa natin ang mga bagay ng kalooban ng Diyos. Verse 11, sabi po dyan sa chapter 2 ng 1 Peter, Dear friends, I urge you as foreigner and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. So sabi daw po, tayo po ay hindi taga rito. We are sojourners. We are foreigners or exiles because our citizenship is in heaven. So kaya nga, kung tayo po ay hindi taga rito at tayo po ay pinaghahandaan natin ang ating pong tahanan o ating lugar sa langit, ay dapat po we have to abstain, layuan. Sa Tagalog po, babasahin po natin sa verse 11, mga minamahal, pinamamanhin ko sa inyong tulad ng mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So iwasan daw po natin ang mga lahat ng mga masamang nasa ng katawan.
So, andyan na po yung sexual desire, andyan po yung mga pag-iisip mo sa mga bagay na material, sa pagiging greedy mo, lahat ng pang-sarili o pang-pisikal na kagustuhan mo na ito ay naglilid sa kasamaan ay pinagbabawal po yan o pinalalayo sa atin ni Pedro. At ganoon po sa bawat isa sa atin ngayon na kababasa po ng kanyang pong sulat. Abstain. Verse 12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. So, tinanong po natin dyan, no? Gusto ko i-highlight yan, sabi dyan, para makita, no? Habang gumagawa po tayo ng kabutihan, we live a good life to them, pinapakita natin yung good example, pinapakita natin ng kabutihan, bagamat ginagawa tayo ng kamalian, patuloy pa rin tayong gumagawa ng kabutihan. Kasi nga, when we do this, no, they may see our good deeds and glorify God. Papapurihin nila ang ating Diyos. Ay, totoong tagapaglingkod yan. Ay, totoong tagasunod yan ng ating Panginoon. Kaya sila ay mapapahiya. No? Sila ay mapapahiya dahil tayo po ay kahit ginagawa tayo ng kamalian, ng di maganda, patuloy po tayong gumagawa ng kagandahan at pagmamahal sa kanila. At dito mapapakita na ang ating Panginoon ay nabubuhay o nananahan sa atin. Tayo po ay tuloy na magmamahal, patuloy na pipiliin, mahalin ang ating pong kapwa. Mahirap man gawin, pero lagi po natin tatandaan kapag kasama natin ang Diyos sa bagay na ito. Ang mahirap ng mga bagay na yan ay bibigyan tayo ng kapayapaan at hindi man tayo o mahirapan man tayo na andyan ang pagpapala, ang pagsama ng Panginoon sa atin. Next. Pangalawa, ang points po is living Christian life is to submit to the authority. Ay daw po ay mag-submit sa authority. So maraming controversial ang mga ditinig natin dyan. Paano naman kung ang nagpapasunod ay hindi maganda o yung kanyang mga pinagagawa hindi maganda? So tingnan po natin ang sinabi po sa verse 13. Submit yourself for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority. Tingnan po natin. Or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Tingnan po natin, no? Those who do wrong, at po yung mga highlights na sinasabi, sila doon po ay pinapupurihan daw naman nila ang mga gumagawa ng tama. 15. For it is by God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. So, pinapakita po dyan na ating pong pagsunod sa mga nangunguna po sa atin, sa ating pong pamayanan. Ang tinatawag natin mga mayors o sa ating pong Pilipinas, sa buong Pilipinas, ang presidente, hanggang sa barangay captain. No? At tayo po, na sinasabihan dito, sa lahat ng authority, tayo po'y sumunod. Dahil sila, no, sa pamamagitan ng pagsunod natin, isipin lamang daw natin na tayo sumusunod sa kanila dahil sinusunod natin si Kristo. Kaya nga, kung ito ay kung kamalian o hindi man maganda ipapagawa sa atin, ang sabi dyan, kung gumagawa tayo ng mabuti, they will silence. No? Sila ay papatahimikin itong mga taong to. No? Anak talaga ito ng ating Panginoon o tagasunod talaga sila. Dahil sila ay nakikita ang kadakilang paggawa. Mapapahiya sila yung mga taong nagpapasunod na di maganda. So, ang pinapakita lamang po dito is yung pag-submit natin sa authority, pag-submit natin o pagsunod natin sa kanila dahil
ang sinusunod natin ay ang ating pong Diyos. Dahil sila ay nilagay ng Diyos diyan para pangunahan tayo. Kung sila man ay hindi perfecto, ang Diyos ang bahala na mag-reprimand sa kanila. Ang Diyos ang bahala na magparusa. Ang Diyos ang bahala na magtuwid sa kanila. Dahil wala pong naging leader na siya ay tumagal o leader na masama na tumagal sa posisyon. Yan po ay tatanggalin at tatanggalin ng ating pong Diyos. Kailangan ay patuloy na magsakit sa Kanya. Kung tayo po ay may question, tayo po ay may mga pagdalawang isip, dulog po natin ito sa ating Panginoon. At tayo po ay marahil matutulungan sa bagay na yan. Be a good example to submit ourselves to the authority. Be a good example in that area. Next po. Living the Christian life is to use our freedom, to use our freedom but not for cover up. So ito daw po yung gawin natin. Gamitin natin yung ating pong pagiging malaya. Pero hindi sa bagay na na ito lamang daw po ay parang magiging lisensya natin o tools natin para gumawa ng masama. Ito yung sinasabi sa verse 16 to 17. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. So, live as God's slaves. So, sabi po dyan, mamuhay daw tayo ng malaya. Kung tayo ay ating pong pananambahan o ating pong pagkilos ay di nagugustuhan ng mga taong paligid natin dahil iba po ang ating pong mga ginagawa. Sa ginagawa nila, gawin daw po natin ito. Kung ang pagsunod natin sa Panginoon ay kailangan minsan lumayo tayo sa ating pong pamilya dahil sa minsan hindi nila tayo maintindihan, kung kailangan na minsan ay magkaroon ng awayan, hindi pagkakasunduan dahil sa pagsunod natin ay gawin daw natin ito. No? Gawin natin yung bagay na yan. Pero hindi tayo hindi natin gagawin yung bagay na yan para maging ibang cover sa masamang gagawin natin. Ito ay gagawa ka lamang dahil may masama kang motibo. No? Yung iba kasi ang ginagawa, higit yung mga bagong Kristiyano na nangyayari ito sa mga kabataan na ang ginagawa nila dahil siya may gawain sa iglesia, pupunta na doon, hindi natulong sa tahanan, ang gawain bahay. Mas marami pang time doon sa church. Kaya na may misinterpret ng mga magulang, ng mga kasama sa bahay na hindi pa anak ng Diyos o hindi pa nakakilala sa anak ng Diyos, na winiwin pa nga lamang nila. Pero anong nangyayari? Dahil sa kanilang paggamit ng freedom na yan, no? Sinasabi, dahil ito yung gawain namin doon, hindi nyo talaga naintindihan. Talagang hindi po nila maintindihan sa bagay na yan. So ipakita po natin sa kanila na tayo ay isang magandang halimbawa. No? Sa ating mga bataan, bago tayo pumunta sa iglesia, ay dapat natapos na muna natin ating mga ginagawa sa ating tahanan. Tayong mga kapatid, sa mga asawa, dapat nakaluto na muna. O kaya dapat may pananghalian. Kung may gawain sa tanghali o may pang dinner na, may mangyayari, mas marami pang asikaso doon sa iglesia. Kaya ang mga kasama sa pamilya o kasama sa tahanan ay nagkakaroon na lamang tuloy ng hindi pagkakaunawaan sa bagay na yan. Yan po yung mga example lamang, no? Na ating pong dapat tandaan na ang ating pong pagkilos, ang paggamit po ng ating kalayaan ay itinatama. At dito po makikita yan sa ating pong pamumuhay na nagpapakita po tayo ng good example to them. No? Next, show proper respect to everyone. Love the family of believers, fear God, honor the emperor. So, ang isang pinakakinaman po pala dyan ay ang tinatawag na respect.
Sa bawat saan po, respect to everyone, love the family of believers. No? Respetuhan lang. Kung sila, hindi mo pa sila mawin ngayon, at di ka nila maintindihan, palaging galit sa'yo, o hindi talaga nagkakaintindihan sa mga bagay na lalong higit sa mga gawain sa iglesia. Respetuhan mo muna. Respeto kapatid. Ang iyong ipakita ay iyong love. Sa lahat, no? Love covers the multitude of sin. O, ang pagmamahal ay ito po ay nakakapagtabon, nakakaalis ng mga kamali o ng mga negatives, ng mga kasalanan. So, ipamuhay natin. Respeto lamang sa bawat isa. Kung hindi pa natin sila mawin ngayon, hayaan lang muna natin ang kanilang paniniwala na yan. Kung hindi man, hindi pa nila nakikita yung mga magagandang nagagawa natin ngayon, o yung mga kabutihan na ginagawa natin, yung mga pagkilos na ginagawa natin, medyo may pagpapanibago pa sa kanila dahil sa dating pamumuhay, sa ngayong pamumuhay na kasama si Kristo. Ay hayaan po muna natin sila, basta ipakita natin na mahal natin sila, lalong higit ang ating pong pamilya sa iglesia. No? Love our family in our church. Tayo po ay magmahalan, tayo po ay magpalakasan. Ating pong palakasin ang mga nanghihina, at ang mga nanghihina patuloy na sumandal sa ating pong malalakas. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Tayo ay mga tinawag ng Diyos para maging ilaw ng sanlibutan. Sa pangunguna natin, nakikita ang katuwiran ng Diyos. Tama po, no? Sa ating pong pangunguna, nakikita ng Diyos o nakikita ng mga tao na merong Kristo sa atin. Sa ating pong pagkilos, sa ating pagsasalita, the way we speak, the way we see things, at yung perspective po natin, makikita ito. At doon po malalaman nila, this is children of God. This is the Son of God. O that is the Son of God. Yan talaga ay mga tagsunod ni Kristo. So, minsan lamang po talaga mangyayari ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng sakit sa puso, o ng hinanakit, ng tampo. Pero lagi sa atin po, tandaan po natin, pangunahan po natin ang pagmamahal tulad ng pagmamahal ni Kristo. Ang pagbibigay, pagpapakita ng magandang halimbawa sa ating kapwa ay tunay na bibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan sa ating Panginoon. Patuloy nating ipamuhay ang buhay na kasama si Kristo at maging magandang ehemplo sa ating pamilya. So sa ating pong paghanda, sa ating pong pagiging prepared, ay isang bagay na ito na sinasabing maging good example tayo. Dahil sa ating pamumuhay, ay kita sa ating tahanan, ay kita ng mga kapitbahay natin. At tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Napakaganda po ng kanta, di ba? Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. So yan po, di ba? Ang pakaganda na tayo po ay binabago araw-araw. At sa bawat araw, kung binagagawa man tayong kamalian, o nag-fade man tayo sa kalooban ng Diyos, huwag po tayo ma-disappoint. Laging idulog natin sa Diyos. Ang kamalian na yan. I-repent lang po natin yan. Ipahayag natin sa ating Panginoon at patuloy tayong tutulungan. At yung pagpapakita natin na tayo po ay tuloy na ginagawa, pilit na ginagawa, ang pagpapakabanal ay mangyayari yan. Dahil tayo po nasa ating sarili, nasa atin ang pagsunod, nasa atin ang pagtitiwala sa Kanya. So, mamuhay tayong may magandang ehemplo sa ating pong pamilya. So, yan po ang ating pong pagpapatuloy. Ang pagiging preparado ay nakikita kung paano tayo maging magandang halimbawa sa ating pamilya, sa ating kaibigan, at sa ating sambayanan.
Nawa tayo po sa ating pong tahanan, sa ating pong sarili, nakikitaan tayo ng mga taong paligid natin o ng pamilya na kasama natin sa tahanan. Tayo po ay namumuhay na kasama ni Kristo at pinapakita ang gawang may kabanalan. Mabuhay po tayong lahat at patuloy na maganda sa ating pong pamumuhay dito bilang Kristiyano. Mamuhay tayong may magandang ehemplo sa ating buhay. Kaya kapatid, sa natapos na sermon na ito, ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin ay respeto ang ating pong mga kapatid, ang ating pong ang mga tao sa paligid natin. Kung hindi man nila tayo maintindihan ngayon sa ating pong pangunguna, sa ating pagsusumidhi na ipangalat ang salita ng Diyos, pero namamali sa kanilang pagtingin o hinahanap pa yung mga maling nagawa natin, lalong higit sa mga nakaraan natin, ay hayaan po natin sila. Basta tayo po ay mamuhay ng may kabanalan at may takot sa ating Panginoon. Uli, yan po nagtatapos ang ating pong sermon na being prepared o preparado. Nawa, patuloy po tayo naging handa sa mga natatapos po natin na pag-usapan sa sulat po ni Pedro. Ito'y makatulong sa atin sa paghahanda habang tayo po ay nandito sa sanlibutan. Purihan po ang Panginoon sa Kanya pong mga salita na narinig ngayon at tayo pong lahat ay lumuko at manalangin. Napuri ka na namin Diyos sa iyong kabutihan, sa iyo pong pagmamahal sa amin, na bagamat kami minsan ay nagdarampa, minsan nakagagawa ng mali sa inyong harapan. Nandyan ang iyong mamahal sa amin, ang iyong pagyakap sa amin. Kaya o Diyos, sa pagkakataon na ito, patuloy mo kami tanggapin. Patuloy mo nawa marinig o narinig ang aming pong pagpupuri sa inyo. At patuloy naman ang bawat isa ay maging matatag at napaalalahanan sa salita mo ngayon. Nawa ang mga salita mo ngayon sa pamamagitan po ng sulat ni Pedro. Nawa kami ay natuto na higit kung paano kami mamuhay ng may kabanalan at maging magandang ehemplo sa amin pong mga mahal sa buhay. Gamitin mo kami, O Diyos. Gamitin mo ang iyong lingkod na may pambuhay, may panghanat ng iyong salita. Kung ito man sa pamamagitan ng aming pong pananalita, ng aming pong pagkilos, ng aming pong pamumuhay, ay nawa mangyari ang iyong pong kalooban. Makita lamang ang Kristo sa buhay po namin at ang hindi ang mga kamalian na meron po kami. O Diyos, sa iyo pong kapurihan at pasalamat. Salamat sa iyo pong salita. Ito pong aming dinadalangin sa iyong Pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po.